Tona, kumusta ka dyan? Kumusta ang mga bata? Ayos lang ba kayo dyan? Okay naman sila. Ikaw, kumusta ka na dyan? Mukhang pagod na pagod ka. Huwag ka masyado magpapakapagod ah. Ganun talaga dito. Pero kinakaya ko para sa inyo. Para may maipadala ako na panggastos nyo araw-araw. Salamat, Ryan. Alam mo namang pinipilit din namin pagkasyahin ng ipinapadala mo. Oo, Donna. Pasensya na kung minsan kulang ang naipapadala ko ha. Nakaharap si Donna sa cellphone. Hawak ito ng mahigpit habang nakaupo sa maliit na mesa. Kita sa screen ang mukha ni Ryan. Pawis at halatang galing sa trabaho. Sa likod ni Donna, tahimik ang bahay. Naroon si Mildred, ang nanay ni Donna. Nagtitimpla ng kape at tahimik lang na nakikinig. Naiintindihan ko naman, Ryan. Alam kong hindi madali ang trabaho mo dyan. Pero alam mo naman si Mama eh. Kanina pa siya nagme-message. Oo nga eh. Lagi na lang ganun. Lagi na lang may kailangan ng mama mo. Minsan nga pakiramdam ko, mas nauuna pa ang padala ko sa kanya kaysa sa inyo eh. Pasensya na talaga ah. Ayoko lang nagagalit si Mama habang nandito ako sa malayo. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, Ryan. Sana naman marunong ding makiramdam yung mama mo. Napabuntong hininga si Donna. Hindi niya gustong magreklamo, ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat. Ilang buwan na rin ganun. Kulang lagi ang padala at gipit sa budget si Ryan. Lahat ng yun dahil sa mama nito. Pasensya ka na talaga, Donna. Babawi ako sa susunod. Hindi naman kita sinisisi. Sana lang din maintindihan nyo ng mama mo. Sige. Kakausapin ko siya pag may pagkakataon. Sana nga, Ryan. Isipin niya rin sana ang mga apo niya na lagi na lang kinukulang sa pangangailangan. Sasabihan ko na lang si Mama sa susunod. Hindi pa man tapos magsalita si Ryan, biglang bumukas ang pinto. Walang katok-katok na pumasok si Roselda. Ang mama nito dala ang matigas na mukha at matalim na ngiti. Ay, nag-video call pala kayo, hindi nyo man lang sinabi. Nag-uusap pa po kami ni Ryan. Eh ano ngayon? Anak ko naman yan. Ma, sandali lang po sana. Sandali, kanina pa ako naghihintay ng message mo ah. Nandito ka pala tumatawag. Iniiwasan mo ba ako? Lumapit si Roselda at walang paalam na inagaw ang cellphone sa kamay ni Donna. Nanlaki ang mata ni Donna sa gulat habang napatingin si Mildred mula sa kusina. Ma, bakit mo inagaw ang cellphone? Nag-uusap pa kami ng asawa ko. Tumahimik ka muna at asawa ka lang. Ako ang nanay niya. Ma, bakit ba? Ano na naman po ba yan? Ryan, kailangan ko ng pera. Ma, kapapadala ko lang ah. Matigas ang boses ni Roselda. Parang wala siyang pakialam kung sino ang makakarinig. Tila ba may karapatan siyang mag-utos at obligasyon ng lahat na sumunod sa kanya. Hindi sapat yon. May kailangan akong bayaran. Ma, may pamilya rin ako. Kulang na nga ang pinapadala ko sa kanila eh. Ako ang nanay mo. Huwag mo ako sinasagot ng ganyan. Ma, tama na po. Huwag kang makialam dito. Usapan namin ito ng anak ko. Napatayo si Donna na nanginginig ang kamay sa galit at pagtitimpi. Hindi niya matanggap ang tono ni Roselda, lalo na sa harap ng asawa niya. Roselda, sumusobra ka na. At ikaw, huwag kang makikisausaw dito. Palibhasa ay hinahayaan ka lang na tumira dito at kumain ng pagkain na galing sa pera ng anak ko. May pamilya ng anak mo, Roselda. Hindi mo dapat sila pinapakialaman. Saka hindi ako palamunin dito. Nagbibigay pa nga ako ng pera sa anak ko dahil kulang lagi ang padala ng asawa niya. Tumahimik ka nga. Wala kang pakialam kung manghingi ako at anak ko yan. Nanggaling yan sa akin. Ma, tama na. Magkakagulo pa kayo eh. Kung ayaw mo ng gulo, magpadala ka ulit. Ngayon na! Mawala na talaga akong pera. Aanin nyo na naman ba? Para namang hindi mo kilala yung mama mo. Siyempre, pangsusugal na naman niya. Huwag ka sabing makialam. Kung ano man ang gagawin ko sa perang hinihingi ko, sa akin na lang yon. Saka pwede ba, Ryan? Magbigay ka na lang kesa mag-iskandalo ko rito.
Bumigat ang bawat paghinga ni Donna. Ramdam niya ang sakit at galit na halo-halo. Hindi ito ang unang beses, ngunit parang ngayon lang siya tuluyang napuno. Sumusobra na kasi ang biyenan niya. Mababawi na lang ako pag may extra ako. Sa ngayon wala na talaga akong pera dito eh. Siguraduhin mo ha, sa susunod na araw, hanapan mo ng paraan na mabigyan mo ko, Ryan. Sinasabi ko sa'yo. Donna, pasensya na. Tapos na ba? Papatayin ko na tong call? Huwag na kayo mag-usap. Sayang lang ang tawag. Ibababa ko na to, Ryan. Huwag mong kalimutan magpadala sa akin sa susunod na araw, ha? Bye! Ibinaba ni Roselda ang cellphone at ibinalik kay Donna na parang walang nangyari. Lumabas siya ng bahay nang wala man lang paalam. Anak, okay ka lang? Ma, hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Nahihirapan po ako magtimpi. Hindi na tama ang ginagawa niya. Alam ko, kung may magagawa lang sana ako. Huwag ka mag-alala, anak. May hangganan ang pagtitiis. Naupo si Donna at hawak ang cellphone na parang biglang bumigat. Hindi pa rito nagtatapos ang problema. Ramdam niyang ito pa lang ang simula. Lumipas ang 3 araw. Melin, bilisan mo naman. Bibili pa tayo ng isda. Baka mamaya wala na tayong maabutang sariwang isda. Sandali lang, Donna. Mamimili lang ako ng gulay tapos aalis na tayo. Ang init pa naman ngayon. Parang mas lalong sumasakit ang ulo ko pag ganito eh. Ay nako, mukha ka talagang palaging pagod. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi rin masyado. Ang dami kasi nang iniisip ko eh. Naglalakad ang dalawa sa gitna ng palengke. Maingay ang paligid at puno ng sigawan ng mga tindera, kalansing ng barya at amoy ng sariwang isda. Hawak ni Donna ang bayong, ngunit halata sa mukha niya ang bigat sa loob. Donna, may narinig pala ako kahapon tungkol sa biyenan mo. Oh, ano na naman yun? Natalo raw siya ng 5,000 sa sugal. Ha? Kailan yan? Kahapon din daw. Sunod-sunod na nga ang talo niya eh. Napahinto si Donna sa paglalakad. Dahan-dahan siyang humarap kay Melin. Parang hindi agad na proseso ang sinabi nito. 5,000? Oo, kaya pala nag-iikot siya. Ha? Nag-iikot saan? Nanghiram siya ng pera sa kapitbahay namin at sabi niya si Ryan daw ang magbabayad. Ano? Oo, sabi niya pa siguradong babayaran daw ng anak niya. Kaya yun, pinahiram siya. Pero yun nga, pinatalo niya lang sa tong eats. Parang may kumabog sa dibdib ni Donna. Hindi lang pera ang usapan, kundi pangalan ng asawa niya ang ginagamit. Hindi na talaga siya nahiya. Kaya nga nagulat din kami. Alam naman ng kapitbahay namin na may pamilya na si Ryan. Dapat kasi hindi na pinapahiram yun eh. Paano kung hindi mabayaran yun ng asawa ko? Ang dami pa naman naming gastusin ngayon. Ewan ko, basta yun ang sinabi niya. Hindi na halos marinig ni Donna ang ingay ng palengke. Isang mukha lang ang malinaw sa isip niya. Si Roselda. Galit, palautos at walang pakialam sa magiging epekto ng ginagawa nito. Salamat sa pagsasabi niyan, Melin. Uwi ka na ba? Oo, ngayon din. Mauuna na ako sa'yo. O sige, mag-iingat ka ha. Oo, ikaw din. Mabilis ang lakad ni Donna pauwi. Hindi niya na iniinda ang bigat ng bayong. Sa bawat hakbang niya, lalo lang umiigting ang kaba at galit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya inaasahan ang madadatnan niya. Sige, kunin nyo na. Maayos pa yan. Hindi na yan masyado nagagamit eh. Mukhang okay pa nga makina. Kompleto ba ang papeles? Oo naman. Anak ko ang may-ari niyan eh. Maano to? Pagdating ni Donna sa bahay, tumambad sa kanya ang motor ni Ryan sa gitna ng bakuran. May 2 lalaking nakatayo sa tabi nito at si Roselda na parang may kausap na matagal ng kadil. Ma, ano tong ginagawa niyo? Hindi ba halata? Ibinibenta ko ang motor ng anak ko.
Hindi pwede yan, Ma. At bakit hindi? Motor yan ng asawa ko. Agad humarang si Donna sa harap ng motor. Mahigpit ang hawak sa manibela. Anak ko ang may-ari niyan. Kaya umalis ka dyan. Huwag mo ko ipahiya, babaita ka. Asawa ko siya. May karapatan akong pigilan kayo, Ma. Mas may karapatan pa rin ako. Nang galing siya sa akin. Ikaw, asawa ka lang niya. Ayaw na ayaw ni Ryan na ginagalaw yan. Mahalaga yan sa kanya, Ma. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Halatang naiilang ngunit hindi umaatras. Ate, sigurado ka bang okay to? Oo, pag-aari naman to ng anak ko eh. Unang pundarya ni Ryan, Ma. Eh di mas mabuti, mapapakinabangan, kesa naman nandyan lang at hindi umaandar. Nanginginig ang kamay ni Donna. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi basta gamit ang motor. Pinangarap yun ng asawa niya. Sandali, tatawagan ko si Ryan. Sasabihin ko sa kanyang ginagawa niyo. O sige, tawagan mo. Tignan natin kung masasagot ka niya ng ganitong oras. Siguradong busy yon. Basta tatawagan ko siya. Hindi pwede ang ginagawa niyo. Bahala ka. Paulit-ulit na tinawagan ni Donna si Ryan. Ring lang ng ring ang kabilang linya ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya kahit alam niyang busy pa ang asawa niya sa ganong oras. Sagutin mo naman, Ryan. Sinabi ko na sa'yo na busy yan sa trabaho. Kaya ako na ang magdedesisyon. Wala kayong karapatan, Ma. Anong wala? Ako ang nanay niya. Unti-unting nauubos ang lakas ni Donna. Parang wala siyang kalaban-laban. Kung okay na, kukunin na namin ha. Huwag muna. Hindi binibenta tong motor na to. Umalis na nga kayo. Kunin niyo na. Ako ang masusunod dito. Kaya huwag kayong matakot. Mawag. Kausapin niyo muna ang anak niyo. Pwede ba? Tama na nga. Nakakainis ka na ha. Masyado kang pakialamera. Dahan-dahang inilayo ng mga lalaki ang motor habang nakatingin lang si Donna na walang magawa. O ano, may magagawa ka pa? Nakuha na. Nandito na rin sa akin ang bayad at naibigay ko na rin ang mga papeles. Ay, asawa ka lang kasi pero hindi ikaw ang masinop sa paghawak ng mga papeles ng asawa mo. Ops, huwag ka manghihingi ng pinagbentahan ko ha. Kulang pa nga to eh. May kailangan akong bayaran. Kaya manghihingi na lang ulit ako kay Ryan pandagdag doon. Sumusobra na kayo. Ang kapal talaga ng mukha nyo. Hindi na kayo nahiya nagatasan ng anak nyo na may binubuhay ng pamilya. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo babae ka? Ang bastos ng bunganga mo ah! Kayo ang bastos. Ang kapal na mukha nyo magpatalo sa sugal. Tapos hihingi kayo sa asawa ko. Wala na kayong ginawa kundi magsugal. Palibasa mga walang kwenta mga katulad yung sugarol. Pawiin mo sinabi mo. Aba, ang lakas ng apog mo para sagutin ako ng ganyan ah! Bakit? Kayo rin naman ang nagturo sa akin para maging ganito. Ang sama nyo. Kayong pinakawalang kwentang biyanan at inang nakilala ko. Pagkasabi nun, agad na pumasok ng bahay si Donna at malakas na isinara ang pinto. Nanginginig siya sa galit, kaya hindi na siya nakapagtimpi pa. Inis na inis siya ng mga oras na yon at walang ibang gusto kundi ang makaganti man lang sa kanyang biyenan. Kinagabihan, tinawagan ulit niya si Ryan at sakto namang walang ginagawa ang asawa niya. Ryan, kailangan natin mag-usap. Yung mama mo kasi. Sige na, Donna. Ano na naman yon? Busy pa ako dito eh. Alam mo naman na wala akong pahinga. Kailangan ko mag-extra. Kaya nga importante. Alam mo ba kung anong ginawa ng mama mo? Binenta niya yung motor mo, yung unang naipundar mo. Ha? Ibinenta? Oo, Ryan. May dalawang lalaki siyang kasama. Pinilit nila kahit tumarang ako. Hindi ko mapigilan. Ay, hayaan mo na lang muna. Paano mo nasabi yan? Pinaghirapan natin yun, Ryan. Hindi lang basta motor yun. Oo, alam ko, Donna. Pero minsan, mas mabuti nang pabayaan mo muna. Hindi ko maintindihan. Hindi ka galit? Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit yun para sa akin?
para sa pamilya natin. Magalit man ako, hindi itong oras para mag-away. Makikipag-usap tayo na maayos kapag tapos na ang trabaho ko. Pero Ryan, pangalan mo pang ginagamit ni Mama sa utang. Pinalabas niya sa kapitbahay na babayaran mo siya. Nangutang siya at ginamit ang pangalan mo. Alam ko, Donna. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. May gagawin ako sa susunod. Susunod? Pero ngayon, wala ba talaga tayo magagawa? Hayaan mo na lang muna. Hindi ko alam kung kaya kong hayaan na lang. Parang wala nang katapusan ng lahat ng ito. Naiintindihan kita. Pero kailangan nating maging mahinahon. Hindi nagtagal at ibinaba na ni Ryan ang tawag. Nakaupo si Donna sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone habang bumabalik sa isip niya ang eksena. Bakit ganun ang naging sagot niya? Bakit parang okay lang sa kanyang ginawa ni Mama? Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Melin. Hawak ang bag niya at halatang nagmamadali. Donna, may sasabihin ako sa iyo. Oh, ano yun? Bakit parang kinakabahan ka? Yung mama ni Ryan, yung biyanan mo, isinugod sa ospital kanina lang. Ha? Ano? Paano? Bakit? Ano nangyari? Bigla raw siyang hindi makalakad. Nanginig daw ang buong katawan niya. Parang lantang gulay. Hindi makalakad? Yung paalam ba? Lahat daw. Nakaupo lang siya sa sala. Tapos biglang bumagsak at nanginig. Hindi na raw makagalaw. Hindi ba siya nadulas o nahulog? Hindi, biglaan lang. Sabi ng kapitbahay namin parang saglit daw siyang namatay. Nawalan daw ng lakas. Bakit biglaan naman yata? Hindi kaya na-stroke na siya? Iyon ang hindi ko alam. Ay, ewan ko. Hindi ko alam kung bakit parang natutuwa ako. Pero kailangan tong malaman ni Ryan. Nagdial muli si Donna sa numero ni Ryan. Ngunit umabot sa ikalawang ring pa lang, sinagot siya ng voicemail na busy na di umano si Ryan. Napaupo si Donna sa kama. Tinanggal ang salamin sa mukha niya at napatingin sa bintana. Ano kayang nangyayari? May mga nagsasabi na baka kulang sa tulog, stress, pero bakit daw sobra naman nanginginig ang buong katawan niya? Baka karma niya rin yun sa mga ginagawa niya sa anak niya. Kahit pananay siya ni Ryan, natutuwa pa rin ako sa nangyari sa kanya. Pero Donna, lola pa rin siya ng mga anak mo. Anak, papunta na rito ang biyanan mong lalaki. Galit na galit siya sa'yo. Nay, bakit? Saan kayo nanggaling? Sa labasan, nakita ko si Pasyo at galit na galit. Ikaw ang pinagbibintangan niya na nagbigay ng biglang sakit kay Roselda. Ano? Bakit ako? Paano ko naman gagawin yon? Diyos ba ako para... Donna! Donna, lumabas ka rito! Ang kapal na mukha mong kulamin ng sarili mong biyanan! Diyos ko, anong kulam ang sinasabi nila, Donna? Hindi ko alam. Tsaka, paano nila naisip na kulam ang nangyayari sa... Ang sabi ko, lumabas ka dito, Donna! Kausapin mo ako! Naging mabuti ako sa'yo pero anong ginawa mo sa mama mo? Bakit po? Ano pang ibig niyo sabihin na kinulam ko si Mama? Hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nanggaling kami sa doktor dahil sa biglang naging lantang kulay si Roselda. Pero sabi ng doktor, wala raw silang makitang maaaring pinanggalingan ng sakit niya eh. Kaya alam kong may ginawa ka sa mama mo. Donna, kung ayaw mo magkagulo ang pamilya natin, bawiin mo ang ginawa mo sa mama mo. Pero wala po akong alam sa sinasabi niyo pa. Kilala niyo po ako. Kahit kailan wala po akong ginawa para ikasira ng pamilya natin. Sinabi ni Roseldang nagkasagutan kayo. Oo, kung dati mabait ka, ngayon naman alam kong pwede magbago ang tao. Kaya mo siguro ginawa to sa mama ni Ryan dahil sa galit mo sa pangihingi niya ng pera. Oo, galit ako kay Mama. Pero hindi ko magagawa ang anumang iniisip niyo. Paano ko po gagawin ang sinasabi niyo? Niwala nga po kong ideya sa pangungulam. Donna, kahit anong mangyari, mama pa rin ang asawa mo, sinasaktan mo. Hindi masamang tao ang anak ko. Pinalaki ko siya ng tama at mabuting tao. Huwag ka na makialam dito, Balae. Hayaan mong ayusin ng anak mo ang ginawa niyang kasalanan.
Pero wala nga po akong ginawang kasalanan pa. Halika, sumama ka sa bahay nang makita mo ang kalagayan ng mama mo. Wala nang nagawa si Donna nang halos kalad ka rin siya ng biyenan niyang lalaki palabas ng bahay nila papunta sa bahay ng mga ito sa dulo ng kalsada. Nakasunod naman ang mama niya at si Melin habang pinagtitinginan sila ng mga taong madadaanan nila. Pagdating nila sa bahay ng kanyang biyenan, agad siyang pinapasok. Dinig kaagad ang malakas na ungol at sigaw ng isang babae. Walang iba kundi si Roselda. Habang lumalapit, nakita niya ang kalagayan ng biyenan niya. Nakahiga ito sa kama at nanginginig ang buong katawan na hindi makagalaw. Ang sakit. Sobrang sakit na buong katawan ko. Diyos ko, tulungan niyo ako. Ma, bakit kayo nagkaganyan? Bakit? Donna, dahil sa'yo kaya ako nagkakaganito. Pinagpawisan na ng matindi si Roselda at hindi na alam kung saan nagsisimula ang sakit. Paulit-ulit siya na umuungol. Ang buong katawan niya ay nanginginig na parang wala na sa kontrol niya ang bawat galaw. Halos hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili. Hindi ko na kaya. Ang sakit talaga. Donna, bakit mo ginawa? Ma, wala akong ginawa sa inyo. Bakit akong pinagbibintangan nyo? Hindi ko nga rin alam kung bakit bigla kayo nagkaganyan. Donna, aminin mo. Aminin mo na ang kasalanan mo. Aminin mo na. Hindi ko ginawa yun. Hindi ko magagawa ang sinasabi nyo. Ilang beses ko bang sasabihin, Ma? Mali na ako ang pinagbibintangan nyo. Napatingin si Donna sa biyena niyang lalaki at nakita niyang nakatingin ito na may halong takot at pagkabigla sa asawa. Halata sa kanyang mata na tumitindi ang hinala sa nangyayari. Donna, tignan mo mama mo. Hindi normal to. Hindi lang ito simpleng sakit. Ang mukha ni Roselda ay mamula-mula at habang nanginginig, napansin ni Pasio ang mga maliliit na uod na unti-unting lumalabas mula sa balat niya, sa braso, sa leeg at sa hita at maging sa mga binti. Donna, ano to? Tingnan mo! Uod! May uod na lumalabas sa balat niya! Hindi pwede. Ano to? Anak, umatras ka dyan. Hindi nga pangkaraniwan na nangyayari kay Roselda. Aminin mo, Donna. Aray ko, aminin mo na. Diyos ko, hindi ka ba nakokonsensya, Donna? Sobrang paghihirap na to. Ilang beses ulit na umiling si Donna at halos wala nang masabi. Habang si Roselda patuloy sa pagdaing, ang mga uod ay dahan-dahang gumalaw sa balat niya na parang may sariling buhay. Ang bawat hikbi at pag-iyak niya nagdudulot ng panibagong pag-urong sa katawan niya. Aminin mo, hindi mo ba alam ang ginawa mo? Huwag ka magmaang-maangan, Donna. Ikaw lang ang nagagalit sa akin dahil sa paulit-ulit na paghingi ko sa anak ko. Nakakakilabot to. Sobrang dami ng uod ang lumalabas sa buong katawan ni Roselda. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga uod, pero gumagalaw sila sa balat ni Roselda. Habang tumatagal, mas tumitindi ang panghihina ni Roselda. Ang mga uod ay dumarami at gumagalaw sa ibabaw ng balat niya. At halos hindi na makontrol ang mga galaw ng kamay at paa ng sugarol na biyenan. Hindi ko na kaya ang sakit, Pasio. Hindi talaga aamin ang babaeng niya sa ginawa niya sa akin. Pasio, gumawa ka ng paraan. Hindi ko na kaya. Paano ko aaminin ang kasalanang hindi ko naman ginawa? Anak, kailangan mo lang manatiling kalmado. Baka mas lalala ang nangyayari kung magagalit ka rin.
Alam kong wala kang kasalanan, kaya hindi mo kailangang matakot sa ibinibintang nila. Biglang nanginig ng malakas sa higaan si Roselda. Ang bawat paggalaw niya, tila kumakalas ang bawat buto at kalamnan niya. Pinipilit ni Don ang hawakan ng kamay niya, ngunit sa bigat ng pangyayari, halos hindi niya na mahawakan ang init at pawis na nagmumula sa katawan ni Roselda. Ma, gustuin ko man kayong tulungan pero wala akong magagawa. Hindi ko alam kung ano talaga nangyayari sa inyo. Aminin mo na, pakiusap, Donna. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng pamimirwisyo ko sa inyo ng anak ko. Lumapit si Pasio at sinubukang hawakan ang balikat ni Roselda. Ngunit napansin niya ang uod na parang gumagalaw sa balat niya. Ang bawat sigaw, parang pumipiga ng lakas mula sa paligid. Ang buong silid ay nababalot ng kakaibang lamig at mabigat na hangin na halos hindi na makahinga si Donna sa takot at pangamba. Diyos ko, tama na. Kung ano ba lang naging kasalanan ko. Patawarin niyo ako. Aminin mo na, Donna. Kahit ilang beses mo mang itanggi, alam kong totoo ang hinala ko. Ipaliwanag mo ako saan nanggagaling tong mga uod na to. Wala kang awa. Ina pa rin niya ng asawa mo. Oo, aaminin kong galit ako kay Mama. Galit ako kasi hindi niya iniisip ang mga apo niya. Hindi niya iniisip kung may natitira pa ba sa mga apo niya. Gusto niyang mapunta lahat ng pera ni Ryan sa kanya kahit na ipinasusugal lang naman niya. Magalit ako sa inyo. Asawa ako ng anak niyo pero tinatanggalan mo ko ng karapatan na para bang kayo lang ang may karapatan sa kanya. Oo, kung sana hindi siya pamilyadong tao, bakit ako makikialam sa pera niya? Pero hindi niyo man lang inisip na may pamilya na siya. Kailangan niyang unahin ang mga anak niya, Ma. Kailangan niya kaming unahin kesa sa kahit na anong bagay, lalo na kung napupunta lang naman sa maling bagay. Ang perang pinaghirapan niya. Pero ito lang ang sasabihin ko, Ma. Galit man ako sa inyo. Mamatay man ako ngayon. Wala akong kinalaman sa mga nangyayari sa inyo. Hindi po ako masamang tao, Ma. Yun lang at kaagad nang lumabas si Donna. Wala na siyang pakialam sa bawat daing ng kanyang biyenan. Malinis ang konsensya niya. Wala siyang kasalanan. Kung pinaparusahan man ito, baka ito rin ang makakasagod kung bakit. Sumunod sa kanya ang mama niya at si Melly na noon ay pinili ng wag magsalita. Donna, talagang ikaw ang pinagbibintangan nila, no? Sana lang wag maniwala sa kanila ang asawa ko. Nako, pag nagkataon na maniwala ang asawa mo sa kanila, ikaw ang kawawa, Donna. Tatawagan ko si Ryan. Sasabihin ko sa kanya ang nangyari. Kinagabihan, tahimik ang loob ng bahay. Nakaupo si Donna sa gilid ng mesa. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ilang beses na niyang sinusubukang tawagan si Ryan, ngunit paulit-ulit lang itong nagriring at napuputol. Kita sa mukha niya ang takot at pag-aalala. Nasa kusina ang kanyang ina at tahimik na nagtitimpla ng kape. Ma, hindi pa rin siya sumasagot. Baka busy lang ang asawa mo, anak. Hindi. Ibang pakiramdam ko. Parang may mali. Natatakot ako, Ma. Paano kung naniwala na siya sa mga magulang niya? Paano kung iniisip niya na ako talaga ang may kagagawa ng lahat? Umupo ang ina ni Donna sa harap niya at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama. Kung magagalit man siya, ipapaliwanag mo ang totoo at laging lumalabas ang katotohanan. Sana nga, Ma. Kasi kung pati si Ryan kakampi sa kanila, ewan ko na lang po kung kakayanin ko pa. Tahimik silang dalawa.
Ramdam niya ang kaba sa dibdib na para bang may paparating na hindi niya alam kung ikatutuwa o ikakatakot niya. Kinabukasan, biglang may kumatok sa pinto. Napatingin si Donna sa orasan at nakitang maaga pa. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, napatigil ang mundo niya. Nakatayo si Ryan sa kanyang harapan. Payat, may bakas ng pagod, ngunit kalmado ang mukha. Walang galit at walang kahit na anong akusasyon. Ryan? Ako nga, umuwi ako. Hindi nakapagsalita si Donna. Bigla na lang tumulo ang luha niya. Akala ko galit ka na sa akin. Hindi. Bakit naman ako magagalit sa napakabuti kong asawa? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko eh. Akala ko naniwala ka na sa mama mo at sa papa mo. Halika, pupunta tayo kina mama. Ha? Anong gagawin natin doon? Titignan ko lang ang lagay niya. Walang emosyon sa boses ni Ryan. Mas lalong kinabahan si Donna. Hindi pa niya nasasabi ang buong nangyari. Hindi niya pa napapaliwanag ang paratang, ang mga uod at ang kulam. Naglakad na sila papunta sa bahay ng kanyang manugang. Pagpasok pa lang nila, agad nilang narinig ang mahinang daing ni Roselda. Nakahiga pa rin ito sa kama. Payat, maputla at nanginginig. Ryan, mabuti naman at dumating ka na. Lumapit si Ryan sa kama at tinignan niya ang ina na walang bakas ng awa o galit sa mukha niya. Para bang matagal na niyang inaasahan ng ganitong itsura. Kumusta ka na, ma? Nagulat ang lahat sa tanong niya. Ni hindi man lang nag-aalala ang boses niya na parang simpleng tanong lang yun. Ryan, anak, ang sakit. Sobra. Dahil sa asawa mo, kaya nangyayari to sa akin. Tulungan mo ko, anak. Ryan, tignan mo mama mo. Ginawa to ng asawa mo. Tinulam niya ang mama mo. Tahimik lang si Ryan. Lumingon siya kay Donna saglit, saka muling tumingin sa ina. Talaga ba? Oo, tignan mo mga uodo. Hindi ito normal. Ma, sana natuto ka na. Anong ibig mo sabihin? Di mo naman ikakamatayan. Ryan, ano? Hayaan mo muna ako magsalita, Donna. Huminga ng malalim si Ryan at muling humarap sa ina. Gusto ko lang mangyari ang tatlong bagay, ma. Una, humingi ka ng tawad sa asawa ko. Anak? Pangalawa, mangako ka na titigil ka na sa pagsusugal. Lahat ng pera ko, pera ng pamilya ko napunta sa bisyo mo. Hindi mo naisip ang mga anak ko. Hindi mo naisip ang asawa ko. At pangatlo, tigilan niyo na ang pagbibintang kay Donna. Ryan, kung hindi siya, sino? Ako. Ano? Ako ang gumawa ng kulam. Ryan, anong sinasabi mo? Matagal ko nang tinitiis ang ginagawa ni Mama. Ilang beses ko na siyang pinakiusapan. Ilang beses ko na siyang pinagbigyan, pero wala. Kahit alam niyang may pamilya na ako, inuuna pa rin niya ang bisyo niya. Kaya hindi ko ginusto to. Pero kailangan mong matuto, Ma. Anak, patawad. Patawad. Hindi, Ma. Wag. Wag sa akin. Donna, patawad. Patawarin mo ako. Mali ako. Sobra akong naging sakim. Sobra akong naging makasarili. Ma, ayoko ng ganito. Ayoko nang may nasasaktan. Kapag tumupad siya sa pangako niya, gagaling siya. Nasa iyong desisyon, Ma. Kung gusto mong gumaling, magbago ka.
At sasabihin ko sa inyo, napakabuti ng asawa ko. Hindi niya magagawa to sa'yo. Itigil na ako. Nangangako ako. Patawad na lang. Hindi ko inisip na sumusobra na pala ako. Ako may kasalanan kung bakit mo itong ginawa sa akin na sarili mong ina. Ayoko magkasala ka. Kaya patawarin mo ako, anak. Hindi na ulit ako magsusugal at magsisinungaling sa'yo. Unti-unting humupa ang panginginig ng katawan ni Roselda. Ang mga uod, dahan-dahang naglaho na parang hindi kailanman nagkaroon. Napaupo si Pasyo, nanginginig sa takot at hiya sa manugang na kanyang pinagbintangan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayoko madungisan ka. Ayokong ikaw ang sisihin. Ginawa ko to hindi para gumanti, kundi para magturo ng aral sa sarili kong ina. Ang bisyo ay hindi lang sumisira ng sarili, kundi sinisira nito ang pamilya. Hindi lahat ng parusa ay galing sa kulam o sumpa. Minsan, ang pinakamabigat na kaparusahan ay ang konsensyang bumabalik sa atin. At sa huli, ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa pag-amin, pagsisisi, at pagbabago. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Si Gia Gigi, Maridin Leonardo from California, USA, Cristina Peru, Virginia Divina, Jen Esto from Hong Kong, Jasmine Vicente, Sukato Kirayika, at shoutout sa Toledo family, Jace, Nathaniel, JC Ombao, Yasden Love, Mary Grace Shotting, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Lisa Takada from Tokyo, Chef M, at shoutout kina Ate Auring, Ate Ne, Minda, Faye, Gandang Leslie at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Pabati rin kina paring JK, Happy Mansari Tomorrow, Mirna Alfaro, Phoebe Ranyada, Merly, Robina Flamiano, Jeannie Rojas, Jocelyn Morilla, Chris Villanueva from Imus Cavite at sa mga anak niya, at sa asawa niyang si Ronald Bel Sabahado, Gracia Balitaan, Art May, Roberto Crimen, Clementon Fire, Kim Bara, Filipina Palsario, Erlinda Tonelada, Weng Orasyon, Vivian Baterbonia, Kimpoy Feliciano at Beth Mercado. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.